Chapter 1631. Hindi pwede. Matigas na tumanggi si Juan Fei, ang mukha niya ay kasing dilim ng ulap na bagyo. Kung papayagan niya si Sebastian na kunin si Caitlyn, magiging katatawanan ang Divine Dog Sect sa buong mundo. Kung hindi ka papayag, sabay tayong babagsak. Habang pinipigilan ni Sebastian ang kanyang pagkakahawak, naramdaman ni Alberto ang marahas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Kung umabot ang enerhiyang iyon sa kanyang isipan, agad itong magwawasak sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang buhay o kamatayan ay ganap na nasa mga kamay ni Sebastian. Sige, sumasang-ayon ako, pero kung masaktan mo man lang ang isang hibla ng buhok ng anak ko, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Sigaw ni Juan Fei, ang boses niya ay umuukit sa buong lugar. Salamat sa pagligtas ng buhay ko, Ginoong Wilder. Sabi ni Caitlyn, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat matapos mabilis na lumakad patungo sa tabi ni Sebastian nang maibalik niya ang kanyang kakayahang gumalaw. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pasasalamat. Huwag mo akong pasalamatan agad. Lumabas muna tayo dito. Dahan-daang umatras si Sebastian habang hawak si Alberto, maingat na tinitingnan ang paligid. Sumunod si Caitlyn nang malapit sa likuran. Tigil. Sigaw ni Porter. Nagmamalaki siyang ngumisi, harangin ang kanilang daraanan. Pagkatapos, malamig niyang sinabi. Kung gusto niyong umalis, kailangan niyo munang dumaan sa akin. Porter, huwag kang lumayo masyado. Nanginginig sa galit si Caitlyn, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Si Porter ang nagdala sa kanya dito sa unang pagkakataon. Caitlyn, napakaswerte mo. Meron ka talagang dating kasintahan na handang ipagsapalaran ang buhay niya para sa'yo. Naiinggit ako sa'yo, sabi ni Porter na may pang-aasar na tono. Porter, hindi totoo ang sinasabi mo. Galit na galit si Caitlyn. Malalaman din natin kung nagsisinungaling ako o hindi. Ikaw si Sebastian, di ba? Tumingin si Porter kay Sebastian na may masamang balak. Teka. Ano? Siya si Sebastian. Sa mga salitang iyon, lahat ay nagulat, lahat ay tumingin kay Sebastian na may pagkalito at hindi makapaniwala. Si Sebastian ay napakasikat. Siya ay kilala sa parehong Perpetual World at Outer Expanse. Kung sa bagay, siya ang dumukot kay Phoenix. Lumakad si Alecto pasulong. Habang tinitingnan niya si Sebastian, nagkunot ang kanyang noo. Porter, sinasabi mo bang siya si Sebastian? Sa tingin ko hindi. Humalaklak si Porter at sumagot, maaaring magbago ang hitsura ng isang tao, pero ang isang taong labis na nag-aalala kay Caitlyn at Azriel. Sino pa ba kundi si Sebastian? Kung hindi ka sigurado, subukan natin. Biglang dumating si Mitchell, tumatakbo patungo sa kanila ng buong bilis. Bago pa siya makapagsalita, ang kanyang kamao ay lumipad na patungo kay Sebastian. Natalo siya ni Sebastian ng maraming beses noon, isang pinagmumulan ng habang buhay na kahihiyan. Kaya, kahit marinig lang ang pangalan ni Sebastian, sapat na iyon para magalit siya. Isang kisap ng malamig na kalupitan ang tumawid sa mga mata ni Sebastian. Humakbang siya ng kalahating hakbang pasulong gamit ang kanang paa, sabay suntok upang salubungin ang kamao ni Mitchell. Ang dalawang suntok ay nagbanggaan sa ere sa isang iglap. Sa isang malakas na pagsabog, parehong natambo sina Sebastian at Mitchell sa likod dahil sa malakas na puwersa ng pag-urong. Hawak pa rin si Alberto, natambo si Sebastian pabalik ng 100 yarda. Pinigan niya ng malakas ang kanyang paa sa lupa, at ang lupa ay pumutok na parang sapot ng gagamba, kumakalat ang mga bitek sa bawat direksyon. Sa kabilang panig, wala ring nakinabang si Mitchell. Sa kanyang namamagang at pulang kanang kamay, napilitan siyang umatras ng 100 yarda. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginginig ang kanyang braso. Sebastian, ikaw nga talaga. Sabi ni Mitchell habang kinagat ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagnanasa ng pagpatay. Ano? Siya nga talaga si Sebastian. Ang mga dati nang nagdududa ay ngayon ay nahikayat na ng mga salita ni Mitchell. Sa katunayan, natalo na si Mitchell ni Sebastian dati, kaya hindi niya kailanman pagkakamalian ito. Naiintindihan ko na. So,
Ikaw si Sebastian, ilang araw na ang nakalipas, kinidnap mo ang aking kasintahan. Ngayon, aayusin ko na ang lahat sayo. Sabi ni Alecto na may mapanlikhang tingin. Mayroon kang paraan para makaalis pero pinili mong pumasok sa impyerno. Sebastian, ngayon ang araw na mamamatay ka. Galit na galit si Porter, at ang kanyang mga mata na puno ng dugo ay nag-aapoy sa puot. Ang kanyang pagkamuhi kay Sebastian ay lumampas pa sa kay Mitchell. Chapter 1632. Si Sebastian, siya talaga si Sebastian. Nakatayo si Caitlin na parang napako sa kanyang pwesto, na para bang may sumpang ipinataw sa kanya, hindi makagalaw. Hindi siya makapaniwala na, sa kanyang sandali ng kawalang pag-asa, si Sebastian ang dumating upang iligtas siya. Ngayon na nahayag na ang kanyang pagkakakilanlan, wala nang dahilan si Sebastian para magtago. Ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo, nagbigay ng matalim na sulyap sa grupo. Habang nagpakawala siya ng malamig na tawa, sinabi niya ng may kumpiyansa, alam kong gusto niyong patayin ako, pero duda ko kung kaya niyong gawin iyon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, wala ni isang tao sa mas batang henerasyon ang makakapaghamon sa kanya. Humalaklak si Mitchell ng malamig habang sinasabi, hindi mo malalaman kung may kakayahan ka hanggang hindi mo subukan. Sandali. Sigaw ni Juan Fei. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot habang tinitingnan niya si Sebastian at sinabi, Sebastian, pakawalan mo muna ang aking anak, at nangangako ako na hindi magdudulot ng anumang gulo ang aming sekta sa iyo ngayon. Gusto ko rin sanang ipanggako mo na pakakawalan mo siya, sabi ni Sebastian, na tinuturo si Caitlin. Sige, sabi ni Juan Fei habang tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, hindi kailanman naging layunin ni Juan Fei ang kasal ngayon. Ito ay isang bitag na maingat na pinlano ni na Porter, Alecto, at iba pa, na dinisenyo upang ilabas si Sebastian mula sa kanyang pagtatago. Ngayon na lumitaw na si Sebastian, wala nang silbi si Caitlin. Inunat ni Sebastian ang kanyang kamay at inihagis si Alberto kay Juan Fei. Pagkatapos ay tiningnan niya ang grupo sa paligid niya ng may maingat na katumpakan. Naglabas siya ng malamig na tawa at sinabi, labanan niyo ako, kayong lahat. Ang tapang mo. Sigaw ni Mitchell sa galit. Sebastian, huwag mong isipin na dahil natalo mo ako minsan, maaari ka nang kumilos na parang hindi ka matatalo. Sabihin ko sa iyo, hindi pa natutukoy ang huling nagwagi. Lumayo kayo, kayong lahat. Panoorin niyo lang habang ako ang magpapabagsak sa kanya. Binitbit niya ang isang napakalaking talon sa isang kamay at naglakad patungo kay Sebastian. Minsan siyang natalo sa kamay ni Sebastian, at ang tanging paraan upang mabura ang kahihiyang iyon ay ang personal na makamit ang tagumpay laban sa kanya. Ngumiti si Sebastian ng may pang-aasar habang sumasagot, may lakas pa ng loob na magmayabang dito ang isang talunan. Wala ka talagang kahihiyan. Katapusan mo na. Sigaw ni Mitchell, galit na galit. Pagkatapos noon, sinugod niya si Sebastian. Binanggit ni Sebastian ang nakaraan sa harap ng napakaraming tao, na walang pinagkaiba sa pagdampi ng asin sa kanyang sugat. Paano siya hindi magagalit? Gayunpaman, ito ang eksaktong kinalabasan na hinahangad ni Sebastian. Ang galit ay nakapagpapalabo ng paghatol, at sa pinakapayak na anyo nito, maaari itong makasagabal sa paggawa ng desisyon. Sa laban ng mga maestro, kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magtakda ng tagumpay o pagkatalo. Si Sebastian ay gumalaw gamit ang Phantom Stride sa nakakasilaw na bilis nito. Sa isang iglap, siya ay sumugod sa magulong patong ng puwersa. Sandali lamang ang lumipas, tumagos siya dito, lumitaw sa malawak na kalawakan ng cosmos. Ang bilis ni Mitchell ay bahagyang mabagal. Sa sandaling lumabas siya, nakapagbigay si Sebastian ng suntok na nagpadapa sa kanya pabalik sa magulong puwersa. Si Michael ay sobrang galit na patuloy siyang sumisigaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nag-isip siya at lumabas mula sa ibang direksyon. Sebastian, ngayon ay lilinisin ko ang aking kahihiyan gamit ang iyong dugo. Sige, magmalaki ka. Wala namang sisisi sa'yo kung magmamalaki ka. Chapter 1633. Patayin kita. Sigaw ni Mitchell.
Sa isang swing ng kanyang napakalaking talam, isang alon ng marahas na enerhiya ang tumakbo patungo kay Sebastian. Sa hawak na Death Rays sword, hindi natitinag si Sebastian. Sa isang iglap, dalawang makapangyarihang puwersa ang nagbanggaan sa kalangitan. Agad, isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab, lumilikha ng isang magulong vortex. Bagaman hindi makapaglakbay ang tunog sa kalawakan, naramdaman ng lahat ng naruroon ang napakalakas na puwersa ng pagsabog. Kahit ang pinakamaliit na pagtagas ng enerhiya ay maaaring magwasak sa isang intermediate deity master. Lalong dumami ang mga manunood na nagtipon upang panoorin ang duelo. Karamihan sa kanila ay naramdaman ang pagbilis ng kanilang puso habang pinapanood ang dalawang eksperto. Kahit na marami sa mga mas matatanda at may karanasang eksperto ay nakaramdam ng kakulangan sa kanilang sarili kung ikukumpara. Ang tanging mga nakapagpanatili ng kanilang kalmado ay ang mga katulad ni Boston, na isang transformative deity master, at ilang Holy Lord Masters. Starry Slash. Si Mitchell ang unang nagpakawala ng kanyang alas, isang supreme divine technique na itinago niya bilang kanyang lihim na sandata. Naranasan na ito ni Sebastian dati, ngunit ang lakas ng parehong teknik ay lubos na nag-iiba depende sa antas ng pagsasanay ng practitioner. Isang maliwanag na guhit ng liwanag mula sa mga bituin ang tumama sa kanya, na parang nais siyang lumunin ng buo. Gayunpaman, hindi pa rin natitinag si Sebastian. Humitik siya ng malamig na pag-ubo at isinagawa ang kanyang dimension slash. Isang mahiwagang itim na linya ang dumaan sa hangin sa isang iglap, pira-pirasong sinira ang liwanag ng mga bituin. Hindi na nakapag-react si Mitchell sa tamang oras bago siya tinamaan ng napakalakas na puwersa, bumagsak sa lupa, at malubhang nasugatan. Ha? Ano? Anong klaseng banal na teknik ito? Ang lakas nito. Lahat ay nagulat. Ang dimension slash ni Sebastian ay nagpakita ng napakalakas na kapangyarihan. Hindi rin makapaniwala si Boston. Bilang isang transformative deity master, kahit ang pagbagsak ng mga bituin ay halos hindi siya magpapakita ng kahit anong reaksyon. Ngunit, siya ay halatang naantig sa kanyang nasaksihan. Biglang sumabog ang dimension slash ni Sebastian, na parang isang nakakasilaw na aurora na agad na nagwasak sa starry slash ni Mitchell. Ang matinding liwanag ay hindi huminto. Hinabol nito si Mitchell ng walang tigil, parang anino, mabilis na papalapit sa kanya. Ang nakakatakot na aspeto ng dimension slash na ito ay nasa patuloy nitong opens iba, parang isang di mapigil ang alon ng dagat, na walang puwang ang kaaway para makahinga. Sigurado na ang resulta nito. Matatalo si Mitchell, malamig na sinabi ni Alberto. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado, ngunit isang saglit na komplikadong emosyon ang lumipas sa kanyang mga mata, na nagpapahirap sa pag-unawa sa kanyang tunay na iniisip. Ang mga mata ni Mitchell ay namumula sa galit at hinanakit. Ang kanyang mukha ay nagalit habang siya'y naglabas ng walang katapusang galit na mga sigaw. Ngunit, sa ilalim ng walang tigil na presyon ng dimension slash, siya ay tila ganap na walang kapangyarihan at magulo. Lumalaban siya ng buong lakas, ngunit mga malalalim na sugat ng iba't ibang tindi ang bumalot sa kanyang katawan. Dumadaloy ang dugo na parang ilog, tinatabunan ang kanyang mga damit. Bakit? Bakit nangyayari ito? Tanong ni Mitchell bago maglabas ng isang desperadong sigaw. Ang kanyang boses ay puno ng walang hangang pagkabigo, at ang enerhiya sa kanyang sigaw ay umuugong sa hangin, dala ang kanyang labis na galit at kawalang pag-asa. Sa susunod na sandali, ang dimension slash ay walang awang pumasok sa kanyang katawan, nagdala ng bagyo ng dugo, pinintahan ang eksena ng isang nakakatakot na pulang ulan. Ginoong Wilder, pakiusap, magpakita ng awa. Sigaw ng isang matanda ng may pangamba, tumatakbo upang saluhin ang labis na nasugatang si Mitchell. Ang kanyang noo ay may malalalim na mga kulubot, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pakiusap habang nakatingin siya kay Sebastian. Napanalunan mo na. Para sa kapakanan ng pamilyang Alpan, maaari bang dito na lang matapos ang usaping ito? Dalhin mo siya, sagot ni Sebastian ng kalmado, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Si Mitchell ay natalo niya ng maraming beses, at ang kanyang kalooban ay nabasag. Wala na siyang banta.
Kung papatayin siya o hindi na lang, hindi na ito mahalaga, lalo na't si Lillian ang kanyang asawa, dapat lang na magbigay siya ng kaunting pagpapatawad. Maraming salamat. Sabi ng matanda na may kaluwagan sa kanyang boses. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat bago madali ang dalhin si Mitchell palayo. Sebastian, nandito ako para patayin ka. Sigaw ni Porter. Nakaitim na kasuotang pandigma, siya'y tumawid sa kawalan, papalapit kay Sebastian sa bawat hakbang. Bawat hakbang ay may dalang nakabibigat na bigat. Habang siya'y umuusad, ang kanyang aura ay lumalakas sa bawat hakbang, umaagos na parang alon ng presyon na kumakalat palabas. Ang nakakatakot na puwersa ay pumuno sa hangin, na nagpapahirap sa marami na huminga. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng walang kontrol habang sinakop sila ng takot. Hindi nila namamalayan, lumitaw ang takot sa kanilang mga mukha. Chapter 1634. Habang nakatingin ng masama kay Sebastian, pinigilan ni Porter ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, Sebastian, ngayon ang araw na mamamatay ka. Si Sebastian ay nagbigay sa kanya ng isang mapaghambog na sulyap at ngumisi. Gusto mo akong patayin? Ang tapang mo namang magsalita para sa isang katulad mo. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang magbulungan ng tahimik. Nawala na ba sa katinoan si Porter? Akala niya talaga kaya niyang talunin si Sebastian. Wala siya sa level ni Mitchell. Bakit naman siya seryosohin ni Sebastian? Nang marinig ang kanilang mga puna, lalo pang dumilim ang mukha ni Porter. Sumigaw siya, ano bang alam nyo? Ngayon, sisiguraduhin kong katapusan na ni Sebastian. Tumawa ng malamig si Sebastian. Nababaliw ka na. Akala mo ba mas magaling ka kay Mitchell? Para sa akin, wala ka ng iba kundi isang pre-OON nagpe-perform. Nanginginig sa galit si Porter, mahigpit na hawak ang kanyang armas, sumigaw siya, tama na ang kay-abangan mo, Sebastian. Ihanda mo ang sarili mo. Si Sebastian ay ngumiti ng mayabang habang sinabi, sige na, ipakita mo kung ano ang nagpapaisip sa'yo na karapat-dapat ka sa oras ko. Ang mga tao sa paligid ay umiling habang humihikbi. Malinaw na walang tiwala ang sino man kay Porter. Masyadong mataas ang tingin ni Porter sa sarili niya. Nagpapakamatay siya. Tama. Natalo ni Sebastian si Mitchell, kaya malinaw na walang laban si Porter. Hindi pinansin ni Porter ang kanilang mga salita. Tumawa siya at sinabi, Sebastian, wala kang dahilan para akitin ako sa mga salita. Ang tagumpay at pagkatalo ay karaniwan sa labanan, at ang isang bayani ay hindi natutukoy ng isang panalo o talo lamang. Ang tunay na mahalaga ay kung sino ang tatayo bilang nagwagi sa huli. Magaling ka sa pagpapakalma sa sarili mo. Baka matutunan ko rin yan minsan, sabi ni Sebastian na may pang-aasar na tono. Sa kaibuturan, nanatili siyang maingat. Kung hindi sila nagpalitan ng mga suntok, hindi niya matutukoy ng tama ang kasalukuyang lakas ni Porter. Ang asal ni Porter ay nagkaroon ng malaking pagbabago, kaya hindi na siya dapat maliitin. Madali lang kitang turuan, pero natatakot akong hindi ka mabubuhay ng sapat para matuto, sabi ni Porter habang nagpakawala ng malamig na tawa. Sa mga salitang iyon, hinugot niya ang isang mahabang espada at ibinaba ito patungo kay Sebastian sa isang matindi at makapangyarihang pagsalakay. Habang bumababa ang espada, ang temperatura sa hangin ay bumagsak ng husto. Isang nakabibinging lamig ang humampas sa karamihan, tumagos hanggang sa kanilang kaibuturan. Parang sila'y ibinalik sa malamig na mga taglamig ng kanilang pagkabata, napapaligiran ng walang katapusang, nagyayelong disyerto. Hindi karaniwan, ang espasyo sa paligid nila ay hindi nag-iba sa lakas ng pagsalakay. Hindi dahil kulang sa lakas ang atake ni Porter. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Ang temperatura sa paligid ay bumaba ng labis na nagyelo ang lahat. Ito ang nakakatakot na aspeto ng pamana na minana ni Porter. Sino mang pumasok sa isang tiyak na saklaw sa paligid niya ay maaabot ng nakakatakot na aura. Ang mga walang katumbas na pagsasanay ay agad na magiging yelo, at kahit ang mga may katulad na lakas ay hindi makakaligtas ng walang pinsala. Ang ekspresyon ni Sebastian ay bahagyang naging seryoso. 3 araw pa lamang ang lumipas, ngunit hindi may kakaila ang progreso ni Porter.
Ang lakas ng isang eksperto ay halata sa sandaling gumawa sila ng hakbang, at ang kasalukuyang kapangyarihan ni Porter ay talagang kahanga-hanga. Nasa 3 antas siya sa itaas ni Mitchell, no nagbigay paliwanag kung bakit naglakas loob siyang hamanin si Sebastian kahit na natalo na si Mitchell. Break! Sigaw ni Sebastian. Sa isang kaisipan, pinakawalan niya ang Dimension Slash, isang nakakasilaw na arko ng enerhiya na sumulong na parang kidlat, na tumama ng diretso sa pababang atake ni Porter. Ang Dimension Slash ay hindi lamang napakabilis kundi nagdadala rin ng walang kapantay na mapanirang lakas, pumutok ito sa hangin na may hindi mapigil ang lakas, dumaloy diretso kay Porter na parang sinag ng nakasisirang enerhiya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Porter. Mayroon siyang bahagyang ngiti, na nagpapakita ng kumpiyansa. Itinaas ang kanyang kanang braso at itinutok ang kanyang espada kay Sebastian, dahan-dahan niyang sinabi, Soulbind Abyss. Bagaman ang mga salita ay simple, nagdala ito ng halos banal na awtoridad, na tila umaabot sa mga batas ng universo. Sa sandaling binanggit ang, biglang naging tahimik na parang namatay. Maging ang nakakasilaw na Dimension Slash ay natigil sa ere, nakapirmi na parang ang oras mismo ay huminto. Nakatayo si Sebastian na parang na-stun. Sa sandaling iyon, lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nakasulat ang kawalang paniwala sa kanyang mukha. Siya ay ganap na hindi makagalaw, hindi makakilos o makapag-react. Nakatayo ng malayo upang maiwasan ang panganib, ngunit ramdam pa rin ng mga manunood ang nakabibinging lamig na damapo sa kanilang gulugod. Gayunpaman, ang ilan sa mga cultivator ng intermediate deity realm, na ang lakas ay masyadong mahina upang mapaglabanan ang napakalakas na kapangyarihan, agad na nagkabasag-basag sa napakaraming maliliit na piraso ng yelo. Ang nakakatakot na tanawin ay nagpadala ng panginginig sa likod ng lahat, na nagdulot ng pangangaligkig sa kanilang mga anil. Sa takot ang iba ay mabilis na umatras, ang kanilang mga mukha ay puno ng natitirang takot at pagkabahala. Nakakatakot ang banal na kakayahang ito. Ito ang Soulbind Abyss. Hindi ako makapaniwala na natutunan ito ni Porter. Bulong ng isang nakatatandang Holy Lord sa hindi makapaniwalang tono. Pagkarinig nito, nagulat ang iba. Ang Soulbind Abyss ay isang maalamat na ipinagbabawal na teknik mula sa sinaunang panahon, kilala sa kakayahan nitong selyuhan ang lahat ng umiiral. Kapag ginamit na ito, maaari nitong pahintuan ang mundo sa paligid nito, na nag-iiwan ng lahat ng bagay na nakasuspine sa oras. Ito ay isang kapangyarihan ng hindi maisip na takot. Nanghina ang puso ni Sebastian. Hindi niya inasahan na magiging kasing lakas ng Soulbind Abyss ni Porter. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi, pinakawalan ang kanyang enerhiya at sumigaw, Reversal of the Elements. Isang pagsabog ng magulong lakas ang sumiklo mula kay Sebastian. Nakipaglaban sa kapangyarihan ng Soulbind Abyss. Ang paligid ay nagbago habang nagbanggaan ang dalawang puwersa, lumilikha ng matinding, kumikislap na enerhiya. Ang mga mata ni Porter ay kumunot sa gulat, ngunit mabilis siyang ngumisi. Sebastian, hindi ko inasahan na may ganito kang alas. Pero hindi pa rin ito sapat. Sa isang galaw ng kanyang mahabang espada, isang guhit ng itim na liwanag ang tumama kay Sebastian. Ang hangin ay umuusok at umugang habang dumaan ang nakakapinsalang enerhiya dito. Habang pinakawalan ni Sebastian ang Phantom Stride, ang kanyang anyo ay kumikislap na parang multo habang siya ay bahagyang nakaiwas sa atake. Kasabay nito, inihampas niya ang kanyang Harmony Blade, nagpapadala ng isang slash ng enerhiya ng espada patungo kay Porter. Hindi natitinag, itinaas ni Porter ang enerhiya ng espada ay tumana dito, hamarang sa atake. Ang mga manunood ay lalong naging tensyonado, nagbubulungan sa kanilang mga sarili sa mahihinang tinig. Paano naging ganito kalakas si Porter? Matatalo ba si Sebastian? Mukhang mababa na ang tsansa ni Sebastian na manalo ngayon. Si Caitlyn at Anastasia ay labis na nag-aalala kay Sebastian. Pareho silang nagkayam ng kanilang mga kamay ng may kaba. Kumabog sa kaba ang puso ni Caitlyn. Sebastian, kailangan mong kumapit. Bumulong si Anastasia, ayos lang siya. Sigurado ako dyan. Nakita na hindi epektibo ang kanyang mga regular na atake, nagpa siya si Sebastian na ipalabas ang kanyang pinakamatinding galaw.
Harmony Blade, lumabas ka. Sa isang iglap, isang hindi nakikitang saksak ng espada ang tumama kay Porter. Nang maramdaman ni Porter ang napakalakas na puwersa sa likod ng pag-atake, nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang kapanatagan. Kaluluwa ng demonyo, sumanib ka sakin. Sigaw ni Porter. Pagkatapos, isang itim na usok ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Ito ay nagtipon at bumuo ng isang napakalaking demonyong figure, na tumayo bilang isang hadlang, sumisipsip ng buong lakas ng atake ng Harmony Blade. Si Sebastian ay naguluhan, napagtanto na si Porter ay may isa pang makapangyarihang baraha. Ang mga tao sa paligid ay nagulat din. Anong klaseng mana ang natanggap ni Porter para magkaroon ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan? Si Sebastian ay nasa tunay na panganib ngayon. Gayunpaman, hindi sumuko si Sebastian. Muling nag-focus siya ng kanyang lakas, inutusan ang Harmony Blade na sa isang iglap, ang kanilang laban ay umabot sa sukdulan, bawat hampas ay mas matindi kaysa sa huli. Chapter 1635. Ang mga palo ng espada ni Sebastian ay parang isang bagyo, matalim at walang awang, ang layunin ng espada ay umaagos na parang walang tigil na alon. Mga alon ng kapangyarihan ang bumangga kay Porter ng walang tigil, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Agad na na-overwhelm si Porter sa napakalaking pressure na ito, nahihirapang huminga na para bang pinipiga ang hangin mula sa kanyang mga baga, ang kanyang mukha ay naging kulay beet red, at ang mga patak ng pawis ay dumaloy sa kanyang noo ng tuloy-tuloy. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at hirap, at tahimik niyang isinumpa ang kanyang kapalaran. Si Sebastian ay kumilos na parang anino, na nagpapahirap hulaan ang kanyang mga galaw. Patuloy niyang iniikot ang kanyang espada, na parang naghahabi ng isang lambat ng nakamamatay na lakas na nahuli si Porter. Bawat hampas ay may kapangyarihang wasakin ang lahat, at ang nagngangalit na hangin mula sa kanyang espada ay nagdulot ng sigaw ng hangin na may matinis na tunog. Nagsikap si Porter na humadlang, ngunit mabilis niyang napagtanto na walang silbi ang kanyang mga pagsisikap. Sebastian, huwag kang masyadong mayabang. Sigaw ni Porter sa galit at pagkabigo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pag-ayaw na tanggapin ang pagkatalo habang siya ay nahihirapang makalusot sa hindi matibag na mga palo ng espada ni Sebastian. Gayunpaman, ang kasanayan ni Sebastian sa espada ay lalo pang pinino at naging walang kapintasan sa bawat galaw, ang kanyang intensyon sa espada ay naging mas mabangis at hindi mapipigilan. Porter, ito na ang katapusan mo. Malamig na sigaw ni Sebastian. Sa mga salitang iyon, muling lumakas ang mga palo ng kanyang espada. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap, na parang napakaraming kidlat ang pumutok sa kalangitan ng gabi, na nagbibigay liwanag sa paligid ng isang matinding, nakabibighaning ningning. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ni Sebastian, lalong naging desperado si Porter. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng malalalim na sugat mula sa mga espada, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga sugat at tinatablan ang kanyang mga damit. Bago pa man may tulak si Porter sa bingit ng kawalang pag-asa, may isang bahay sa kanya ang pumutok. Ang kanyang mga mata ay naging kulay dugong pula, at isang labis na nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Siya ay bumigay sa demonyong puwersa sa loob habang siya ay nagwala. Si Porter ay sumigaw sa labis na sakit, na nagdulot ng panginginig sa lahat. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay sumiklab ng marahas. Isang makapangyarihang demonyong enerhiya ang nagliyab sa paligid niya, labis na pinatindi ang kanyang lakas. Ang biglaan at nakakatakot na pagbabago ay nag-iwan sa mga manunood na nakatulala sa gulat. Lahat sila ay hindi makapagpaliwanag kung ano ang kanilang nasasaksihan. Si Porter ay nawala sa sarili. Nasa malaking gulo na tayo ngayon. Kakayanin ba ni Sebastian ito? Matapos magpaalipin sa demonial na impluwensya, naging ligaw at malupit ang mga atake ni Porter. Bawat hampas ay puno ng napakalakas na kapangyarihang mapanira, na para bang kayang sirain ang lahat. Ang kanyang mga galaw ay parang umiikot na itim na buhawi, at saan man siya magpunta, nanginginig ang lupa, lumilipad ang mga bato, at napupuno ng alikabok ang hangin. Gayunpaman,
Hindi nagpatinag si Sebastian. Alam niya nang mabuti na ang kanyang dulati divine body, na may purong passive-based spiritual energy, ay lubos na epektibo laban sa mga madilim at masasamang puwersa. Porter, sa tingin mo ba talaga na ang pagwawala ay magbabago ng resulta ng laban natin? Sigaw ni Sebastian. Sa isang iglap, inilipat niya ang kanyang purong passive-based na espiritual na enerhiya sa kanyang espada. Ang talon ay nagliyab ng matinding liwanag, kumikislap na parang nag-aapoy na araw. Ipinagpag ni Porter ang kanyang demonyong espada, at mga alon ng madilim na kapangyarihan ang sumiklab, sumasalpukan ng marahas sa purong passive-based na espiritual na enerhiya ni Sebastian. Sa isang iglap, nagliyab ang mga spark, at ang mga shockwave ng labanan ay nagpadala ng mga alon sa paligid na espasyo. Energy slash! Sigaw ni Sebastian. Pagkatapos, isang talim ng liwanag, pinuno ng aktibo at pasibong kapangyarihan, ang tumaga patungo kay Porter. Hindi nagpatinag, pinakawalan ni Porter ang kanyang banal na kakayahan, Shadow Devourer. Isang napakalaking itim na anino ang sumugod, tumama ng diretsyo sa talim ng liwanag ni Sebastian. Ang pagsabog ay nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa langit at lupa. Ang mga bundok ay nanginginig ng labis, at ang mga kalapit na tuktok ay gumuho, nagpadala ng malalaking bato na bumagsak. Hindi nag-aksaya ng oras si Sebastian at sinundan ito ng energy breaker. Ang napakalakas na puwersa ng kanyang atake ay pumutol sa anino ni Porter sa isang iglap. Tumangging sumuko, tinawag ni Porter ang Dark Storm. Isang umiikot na bagyong ng itim na enerhiya ang hamampos sa larangan ng digmaan, nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ni Sebastian, at tinakpan ang mundo ng magulong kadiliman. Reversal of the elements. Sigaw ni Sebastian, naglalabas ng pagsabog ng magulong aktibo at pasibong kapangyarihan. Ang nakasisindak na puwersa ay pinunit ang madilim na bagyo sa mga piraso, pinapangalat ang mga labi nito na parang abo sa hangin. Nadapa si Porter sa walang tigil na pag-atake, at ang kanyang depensa ay gumuho sa bawat suntok. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang lumaban ng may matatag na determinasyon, tumatangging sumuko. Sa sandaling iyon, naglabas si Alecto ng malamig na pag-ungol nang maramdaman niyang nagiging pabor ang agos laban kay Porter. Sumali siya sa laban at sumigaw, "Sebastian, huwag kang masyadong magyabang." Sa isang makapangyarihang pag-ugoy ng kanyang halberd, isang napakalakas na puwersa ang sumulong, pumutol sa hangin na para bang pinuputol ang mismong tela ng kalawakan. Ang presyon ay napakalaki na ang paligid na kawalan ay umuungol sa protesta, na parang hindi na nito kayang tiisin ang bigat. Gayunpaman, walang takot na ipinakita si Sebastian. Sa halip, itinagilid niya ang kanyang ulo at tumawa. Ayos. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lawak ng aking kapangyarihan. Ang labanan ay nagbago sa isang iglap. Ang mga hangin ay humuhuni ng marahas, at ang madidilim na ulap ay nagtipon-tipon sa itaas, umiikot ng nakababahala. Ang enerhiya ng espada ay nag-cross sa mga makislap na arco sa paligid ni Sebastian, bawat sinag ay naglalabas ng nakasisirang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay kayang magwasak ng lahat ng nasa daan nito. Ang kanyang titig ay naglalagablab ng hindi matitinag na determinasyon, at habang tumatagal ang kanyang pakikipaglaban, lalo pang nag-aalab ang kanyang diwa, na para bang hindi siya mapapagod. Habang lumalala ang labanan, inactivate ni Sebastian ang Sword Domain. Sa loob ni Sebastian ang S-Domain. Sa loob ng domain, ang enerhiya ng espada ay pumuno sa bawat pulgada ng espasyo, sumisiksik sa bawat bitik at siwang. Ang walang humpay na mga talam ay punit-punit ang kapaligiran, pinunit ang hangin mismo. Ang mga bundok ay gumuho, ang mga batong malalaki ay bumuhos pababa na parang mga avalanche, at ang lupa ay pumutok na may mga pirasong punit, na tila bibig ng isang halimaw. Natakot si Porter habang sinabi niya, "Imposible." Na-activate na niya ang Sword Domain. Nagbago ang ekspresyon ni Alecto nang magliwanag ang takot sa kanyang mga mata. Masama ito. Kailangan nating tapusin ito agad.